At narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Meron po tayong good news sa lahat ng mga motorista dahil posibleng may ipatupad na panibagong bawas o rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis bukas, araw po ng Martes, February 27. Sa inisyal na pagtaya ng mga oil company, maaaring bumaba ng 90 sentimos hanggang piso at 10 sentimos ang presyo ng kada litro ng diesel. Habang posible namang magkaroon ng 60 sentimos hanggang 80 sentimos na bawas presyo sa kada litro ng gasolina. Sa kerosene naman, inaasahan na magkakaroon ng rollback na umaabot ng 90 sentimos hanggang piso at 10 sentimos sa kada litro nito. Ngayong araw, posibleng i-anunsyo ng mga kumpanya ng langis ang final price adjustment na ipatutupad bukas. Sinasabi ng sektor na bunsod pa rin ng pabago-bagong galaw sa presyo ng mga produktong petrolyo sa international market ang panibagong rollback. Hataw Balita ngayon. Muling hinarang ng China ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na maghahatid ng supply sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal nitong February 21 hanggang 23. Gayunpaman, patuloy pa ring nalusutan ng barko ng BFAR ang Chinese vessels at nakapamahagi ng diesel sa 44 na bangka ng mga Pilipinong mangingisda sa lugar. Sa pahayag ni Commodore J. Tariela, tagapagsalita ng PCG for West Philippine Sea, muli ring naglagay ng floating barrier ang mga Chino sa bukana ng Bajo de Masinloc. Hataw Balita ngayon. Nagtipon nitong February 23 sa EDSA Shrine sa Quezon City ang ilang grupo at kilalang personalidad bilang pagtutol sa isinusulong na charter change o CHACHA. Kabilang narito sina Senator Risa Hontiveros, dating Senador Leila De Lima at dating Senador Bam Aquino bilang pakikisa sa ika-38 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution kahapon, February 25. Nangangamba ang mga ito na kapag nagalaw ang economic provisions ng saligang batas, mapapaboran pa nito ang mga dayuhan na mamumuhunan sa bansa. Natuto din naman ng mga leksyon ang mga tumututol sa CHACHA. Natuto ng leksyon ang mga nagugunita pa rin sa EDSA People Power Revolution. Once na magbukas ang Constituent Assembly, halimbawa, ay bukas na bukas din yung pinto para palitan yung iba't ibang provision ng ating saligang batas. Ay yun ang isang pinangangambahan ko. Hataw Balita ngayon. Ginunita ng iba't ibang grupo ang 38 People Power Revolution Anniversary kahapon, February 25. Mahigit 100 cyclist at mga jogger ang idinaan sa pagbibisikleta at pagja-jogging ang kanilang paggunita sa Ninoy Aquino Monument sa Ayala Avenue, Makati City. Inalala naman ng mga supporter ng dating Aquino administration ng People Power sa pamamagitan ng isang presentasyon na pinamagatang The EDSA Story sa Club Filipino sa San Juan City. Dumalo rin sa pagtitipon ng anak ni dating Pangulong Cory Aquino na sina Biel Aquino D, dating Senator Rene Sagisag at dating Senadora Leila De Lima. Hataw Balita ngayon. Sisimulan na ng House of Representatives ang pagtatalakay sa deliberasyon sa Economic Charter Change o ang Resolution of Both Houses o RBH number 7 na layong amyendahan ang ilang economic provisions ng saligang batas. Isasagawa ito ngayong araw ng Lunes, February 26, bandang 1:00 ng hapon sa pamamagitan ng pag-convene sa Kamara bilang Committee of the Whole upang makabahagi ang lahat ng kongresista sa deliberasyon ng panukala. May resource persons na imbitado sa pagdinig gaya ng mga ekonomista at iba pang eksperto. Hataw Balita ngayon. Tiniyak ng Commission on Elections o COMELEC
Ang kahandaan nito na sumunod kung sakaling ipag-uutos ng Kongreso na isabay sa 2025 national and local elections ang pagsasagawa ng plebisito kaugnay ng isinusulong na charter change o CHA-CHA. Walang nakitang problema rito si COMELEC Chairman George Erwin Garcia dahil bahagi umano ito ng kanilang kapangyarihan. Ayon naman kay Garcia, may pag-aaral na sila hinggil dito. Hataw Balita ngayon. Muling naitala ang Ninoy Aquino International Airport o NAIA sa listahan ng worst airport in Asia batay sa isinagawang survey ng website na nakabase sa United Kingdom. Base sa resulta ng pag-aaral ng website na businessfinancing.co.uk, pang-apat ang NAIA sa worst airport sa mga bansa sa Asia na nakakuha lamang ng average na 2.78 mula sa tinanong ng mga business traveler. Sa kasalukuyan, wala pang inilalabas na pahayag ang Department of Transportation ukol sa isinagawang survey. Samantala, nasa ilalim naman na ng proseso ng rehabilitasyon ng NAIA matapos na may pagkaloob sa grupo na pinamumunuan ng San Miguel Corporation ang privatization project nito. Hataw Balita ngayon. Balita naman mula sa labas ng bansa. Desidido si Ukrainian President Volodymyr Zelensky na mananalo na laban sa bansang Russia sa pagsapit ng ikalawang anibersaryo ng nagpapatuloy na digmaan sa pagitan ng dalawang bansa. Sa kabila ito ng kakapusan ng suporta mula sa Western countries at ng patuloy na Russian gains. Hinimok naman ni NATO Chief Jens Stoltenberg ang Ukraine at mga kaalyado nito na huwag mawala ng pag-asa. Sa kasalukuyan, nakapagpalakas na ng Russian Army sa pamamagitan ng pagpapalakas sa kanilang defense industry habang patuloy naman na nangangaunti ang manpower ng Ukraine's troops at nangangaunti na rin umano ang kanilang ammunition para sa artillery at air defenses. Hataw Balita ngayon. Inihayag ng Estados Unidos kahapon na napagkasunduan sa isinagawang multinational talks sa Paris ang posibleng pagpapalaya sa Hamas hostages at ang panibagong ceasefire para sa digmaan sa Gaza. Ayon sa National Security Advisor ng White House, nasa ilalim pa rin ng negosasyon ang gagawing pinal na detalye ukol dito dahil may kakailanganin pang mga indirect discussions sa pagitan ng Qatar at Egypt sa grupong Hamas. Umaasa naman ang opisyal na sa mga darating na araw, may lalabas na ang matibay at final agreement sa nasabing issue. Hataw Balita ngayon. Ayan. Good morning sa inyo, Noel at Queenie. No? Maganda yung good news natin. Yung rollback bukas. No? Kaya pinapaalala natin sa ating mga kaibigang motorista, kung magpapakarga, baka kaya pang magantay-antay bukas. Kasi ilang sunod din Noel at Queenie, yung pagtaas ng presyo o petroleum products dito sa atin. Kaya baka gustong magdepend, no? So bukas. At yung sa EDSA, anniversary at 38 People Power Revolution anniversary na ginunita dito sa ating bansa. Diyan ba sa inyo, Noel, pinagdiriwang din ba ito ng ating mga kababayang Pilipino dyan sa inyong lugar? Good morning dyan, amigo. At ang bilis ng panahon, 38 years ago na pala yan. At dito sa amin kasi, sa lugar namin, sa Edmonton particular, wala akong nakita na mga kababayan nating Pilipino na nagkaroon sila ng selebrasyon o ng paggunita diyan sa anniversary ng sa EDSA People's Power Revolution. Pero ganun pa man na syempre naka-monitor din tayo dun sa mga sinasabi nga din nila patungkol din diyan sa CHA-CHA na kumbaga parang nagiging advance lang din mag-isip, nagkakaroon ng anticipation. Pero sana nga ang tinitingnan naman natin syempre kung ano yung magiging ikabubuti ng ating mga kababayan, ng mamamayan kung magkakaroon man ng pag-aamyenda sa saligang batas, amigo, as a queen.
Tama, Sherwin at Noel. Dito rin sa aming dako sa Chicago, USA, hindi masyadong visible yung mga ganitong mga pag-anibersaryo o celebration na ginagawa natin dyan sa Pilipinas. Pero tiyak naman sa mga iba't ibang embahador o sa iba't ibang embassy dito sa aming dako ay mayroong mga programa na pinapatupad o mga activities para sa ating mga Filipino communities dito. At gayon din, no, maganda nga yung ating good news sa mga ating mga drivers. Hintay-hintay muna, baka pwede, at makapag-full tank bukas at makatipid ng kaunti, Sherwin at Noel. Tama yan, Queenie. At sana wag naman kaagad-agad na babawi yung mga oil companies na magdagdag ng presyo. Ayan. Kinumpirma ng palasyo ang nakatakdang pag-alis ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. patungong Australia sa Miyerkules at Huwebes, February 28 at 29. Layon ng nasabing pagbisita ng Pangulo doon na magiging guest of the Australian government na mapirmahan ang ilang mga kasunduan na magpapalakas sa ugnayan ng Pilipinas at ng Australia. Ipagdiriwang naman sa darating na Nobyembre ang ika-78 anibersaryo ng diplomatic relations ng Australia at Pilipinas. Hataw Balita ngayon. Inihayag ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na posibleng isapinal na ngayong linggo ng Metro Manila Council o MMC ang guidelines para sa gagawing pag-regulate sa operasyon ng e-bikes at e-trikes. Ayon kay MMDA Director Attorney Vic Nunez, ilalatag na nila sa susunod na pagpupulong ng Metro Manila mayors ang listahan ng mga regulasyon at multang ipapataw sa mga e-bike at e-trikes na mahuhuling dumadaan sa national roads. Dito, i-reconcile ang mga pulisiya ng mga local na pamahalaan na mayroon ng ordinansa hinggil dito. Pakinggan natin ang pahayag ni MMDA Director Attorney Vic Nunez. Kasama na rin po sa kinonsider namin yung mga provisions nila dito. Meron naman kasing LGUs na wala pa at ngayon pa rin lang sila gagawa at sabi nila after namin mailabas yung Metro Manila Council resolution, they will base their ordinances on that kapag nailabas namin. So ipapattern ho nila yung kanilang ordinansa regarding sa e-trikes and tricycles kapag nailabas na at na-aproba na ng Metro Manila Council. Paglilinaw naman ng ahensya, nais lamang nilang bigyang halaga ang road safety at wala umano silang intensyon na i-discriminate ang mga e-bike at e-trike. Humihiling ang 91st Infantry Battalion ng Philippine Army ng suporta sa mga stakeholder sa Aurora Province upang hadlangan ang recruitment at extortion activities ng communist terrorist groups. Hinimok din ito na tulungan silang kumbinsihin ang mga CTG na isuko ang kanilang mga armas at magbalik loob na sa gobyerno. Si Danny Munar, humahataw! Hataw Balita ngayon. Dumalo sa isa nagawang Anti-Terrorist Awareness Forum ng Philippine Army ang nasa 58 graduating criminology student, lokal na opisyal at residente sa munisipalidad na Maria Aurora, San Luis at Dingalan sa lalawigan ng Aurora. Ayon kay 91st IB Commander Lieutenant Colonel Julito Recto Jr., ang kampanya ay ginabayan na Executive Order No. 70 Series of 2018 na nag-institutionalize sa Whole of the Nation approach sa pagkamit ng inclusive at sustainable na kapayapaan. Layunin ng aktibidad na turuan ng mga stakeholder hinggil sa aktibidad ng recruitment at extortion ng komunistang teroristang grupo at magpatupad ng mga programang pangkapayapaan at pag-unlad na layong matugunan ang mga ugat ng armadong tunggalian. Nagbibigay ng iba't ibang tulong ang pamahalaan sa ilalim ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program para sa mga rebel returnee at kanilang pamilya at binibigyan ng malawak na hanay na mga benepisyo.
Kabilang dito ang mga scholarship grant, pagsasanay at mga oportunidad sa trabaho upang sila'y matulungang magsimulang muli at maibalik sa lipunan. Danny Monar, humahataw sa balita ngayon! Hataw Balita ngayon! Naglaan ng nasa 73 milyong pisong halaga ng pondo ang Department of Budget and Management o DBM para sa water at sanitation project na isasagawa sa nasa 7 lokal na pamahalaan sa Bicol Region. Si Jerry Galicia, humahataw! Hataw Balita ngayon! 7 local government unit o LGU sa Bicol Region ang pagkakalooban ng 73 milyong pisong tulong mula sa Department of Budget and Management o DBM. Sa ilalim ng Support and Assistance Fund to Participatory Budgeting Project, magtatayo ng water supply at sanitation services sa Bicol. Sinabi ni DBM Assistant Secretary Rolando Toledo, 7 ang karapat-dapat ng mga LGU sa rehiyon na bahagi ng 75 munisipalidad sa bansa na may access sa DBM Water and Sanitation Project. Ang mga ito ang nabibilang sa 4th at 6th income class municipalities na may nakatatag ng LGU Managed Water Utility and Project Ready. Kabilang sa mga napiling lugar sa Kabikulan ang mga bayan ng Jovellar at malilipot sa probinsya ng Albay, Bulusan at Huban sa Sorsogon, bayan ng Baleno sa Masbate, Panganiban, Catanduanes at San Fernando, Camarines Sur. Pahayag ni DBM Secretary Amina Pangandaman na naniniwala ang ahensya na pagkatapos na maisagawa ang nasabing mga proyekto ay matitiyak ang sustainable water supply and sanitation services sa mga local government unit. Susirin aniya ito sa Philippine Development, Human Development, kalusugan ng publiko at mabawasan din ang kahirapan. Nakikita rin itong tutugon sa kampanya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa bagong Pilipinas na layunin masiguro ang malinis at ligtas na inuming tubig at ang kalinisan para sa kalusugan ng bawat mamamayan. Jerry Galicia, humahataw sa balita ngayon. Mahigpit na inirekomenda sa United Kingdom at iba pang kaalyadong bansa ng North Atlantic Treaty o Organization o NATO na isaalang-alang ang conscription o mandatory military training habang pumapasok sa ikatlong taon ang digmaan sa Ukraine. Mula sa Winnipeg, Canada, may humahataw na balita si Erica Luzong live. Hataw Balita ngayon! Hello Erica, sino ba ang nagmumungkahi sa UK at ibang NATO allies ng mandatory military training o conscription? Queenie, iminungkahi ni Latvia Foreign Minister Chris Janis Karen sa United Kingdom at iba pang kaalyado ng North Atlantic Treaty Organization o NATO ang pagbabalik ng mandatory military service sa kanilang mga bansa. Kasunod dito ng full-scale invasion ng Russia sa Ukraine noong nakaraang taon. Ibinalik ng Latvia ang conscription sa kanilang bansa upang mapalakas ang kanilang armed forces hanggang sa taong 2032 na may 61,000 na kasapi. Sinabi rin niya na the larger the country, the bigger the difference. Samantala, hindi naman gaanong interesado si UK Defense Secretary Grant Shapps sa mandatory military service. Mayroon umano silang mga professional army at importanteng sinanay-aniya sila sa high standard trainings. Sinabi rin ito na wala pang plano para gawin ito sa ngayon. Ipinaliwanag naman ng isang Latvian general kung paano mapalalakas ng conscription ang sense of nationalism ng mga mamamayan nito at magnasa na makatulong sa pagprotekta ng kanilang bansa. Balik sa iyo, Queenie. Yes, Erica, mukhang malabo pa yung resolusyon sa conscription nito, no? Pero Erica, paano ba ginagawa ng Latvia ang conscription sa kanilang bansa? Queenie, isinasagawa nila ang training sa bandang southeast ng Latvia. Dumadaan ang mga recruits sa 3-week basic training course kasama yung mga National Guards nila. Nagsisimula ang kanilang training mula 6:00 ng umaga
hanggang alas 11 ng gabi. Tuwing practice nila, Queenie, ginagaya nila ang tunog ng mga putok ng baril habang tumutugon sa isang ambush sa shooting range. Isang grupo din ng mga sundalo nila ang nagbibigay ng proteksyon habang umuusad naman yung isang grupo para naman makipaglaban. Balik sa'yo, Queenie. Ayun, salamat Erica Luzong, live mula sa Winnipeg, Canada, kung saan naroon ng isa sa pinakaunang Air Force bases sa Canada, ang RCAF Station Winnipeg na nagbukas noong April 1925. Hataw Balita ngayon. Naglatag ng ilang plano si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sakaling matapos na ang giyera sa Gaza. Patuloy naman ang negosasyon ng Israel at iba pang bansa upang tuluyan ng mapalaya ang natitirang bihag ng mga Hamas. Mula sa Grand Prairie, Canada, may mahataw na balita si Jeffrey Reyes live. Hataw Balita ngayon. Jeffrey, ano ang planong inlatag ni Prime Minister Netanyahu? Magandang araw, Noel. Nakasaad sa controversial post-war plan ni Prime Minister Netanyahu ang complete demilitarizations ng Gaza upang mapanatili ang public order. Kabilang dito ang tuluyang pagbuwag sa grupo ng Hamas at Islamic Jihad at ang pagpapakawala sa mga bihag nito. Sa ilalim ng plano, kokontrolin ng Israel ang security ng Gaza ng walang limitasyon. Nilalayon rin itong isulong ang deradicalizations ng lahat ng pangrelihiyon, pang-edukasyon at welfare institutions sa Gaza. Pagkatapos ng giyera, ang mga gawaing sibil sa Gaza ay pamamahalaan ng mga local officials na walang kaugnayan sa bansa o grupo na sumuporta sa terorismo. Mananatili naman sa kontrol ng Israel ang land, water and air security ng buong West Jordan. Gayunman ay hindi nito pinayagan na mamuno sa Gaza ang West Bank-based Palestinian Authority. Samantala, Noel, kinundinaw naman ng kampo ng Palestinian President na si Mahmoud Abbas ang planong hakbang na ito ng Israel at naniniwalang hindi ito maisa sa katuparan. Sa kabilang dako, patuloy ang isinasagawang negosasyon upang tuluyan ng mapakawalan ng Alright, maraming salamat Jeffrey Reyes mula sa Grand Prairie, Canada. Hataw Balita ngayon. Isang hakbang na lang at makakamit na ni dating United States President Donald Trump ang Republican presidential nomination matapos ang kanyang malaking panalo laban sa katunggaling si Nikki Haley sa South Carolina. Itong humahataw na balita ni Bal Onya. Hataw Balita ngayon. Nalalapit na ang katuparan ng inaasam-asam na Republican presidential nomination ni dating United States President Donald Trump matapos ang kanyang malaking panalo laban kay Nikki Haley sa South Carolina. Nanalo ang dating Pangulo sa home state ng kanyang pangunahing kalaban na may 20-point margin. Ito na ang kanyang ika-4 na magkakasunod na tagumpay. Sa kanyang pagdiriwang, hindi binanggit ni Trump si Haley na nangakong mananatili sa karera. Itinakda na lamang nito ang kaniyang mga focus sa nakatakdang pangkalahatang halalan sa darating na Nobyembre. Inaasahan na iyon ay magiging isang rematch laban sa kanyang magiging kahalili sa White House. Samantala sa isang talumpati, nagbigay si Haley na minsang nagsilbi bilang isang tanyag na 2 terminong gobernador ng South Carolina ng pagbati sa kanyang kalaban sa naging tagumpay nito. Nangako siyang hindi titigil at sinabing ang humigit kumulang 40% ng boto na natanggap niya ay hindi isang maliit na grupo.
nananatiling naliligalig sa kanyang maraming legal na problema ang dating Pangulo at nahaharap sa una sa 4 na paglilitis sa krimen sa susunod na buwan. Sa kabilang banda, pinili ni Trump ang kanyang manugang na si Lara Trump para pumalit bilang co-chair ng Republican Party. Nangako si Lara na gagastusin ang bawat sentimo ng mga pondo ng partido sa kanyang legal na depensa. Pinuri naman ni Trump ang pagkakaisa ng kanyang partido pagkatapos ng resulta noong Sabado. Samantala, mag-iipon naman ng mga sapat na delegado ang kampanya ng dating Pangulo Donald Trump upang formal na makuha ang nominasyon sa loob ng susunod na buwan. Val Onya, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Abangan sa pagbabalik ng Hataw Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Mahigit 30 makukulay na karosa tampok sa Panagbanga 2024 Grand Float Parade sa Baguio City kahapon. Hataw Balita Ngayon. Kilos protesta ng junior doctors sa England upang ipaglaban ang hinihinging taas sahod isinagawa ng sa ika-10 pagkakataon. Hataw Balita Ngayon. At Ombudsman Graft Busters pinigilan ang defending champion AFP Cavaliers na makuha agad ang semifinal slot sa UNTV Cup Season 10. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Lunes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Sa ating latest satellite images, makikita natin na 2 weather systems pa rin ang nakakaapekto sa ating bansa. Ang northeast monsoon o amihan ang siyang nakakaapekto, partikular na sa bahagi ng Luzon. Habang easterlies o ito yung hangin nagmumula sa karagatang Pasipiko, ang magdadala naman ng mga pagkilat pagkulog, partikular na sa may bahagi naman ng Visayas at ng Mindanao. Sa kasalukuyan, wala pa rin tayong namomonitor na anumang low pressure area sa loob o labas man ng Philippine Area of Responsibility. Posible hanggang sa pagkatapos ng buwan ng Pebrero ay wala tayong nasang bagyo na papasok o mabubuo sa loob ng PAR. Sa kasalukuyan nga, wala tayong nakataas na gale warning kaya ligtas naman pumalawat ang mga sakyang pandagat at malilitang mga bangka sa mga baybayin ng ating bansa. Inaasahan natin yung banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ng karagatan sa malaking bahagi ng ating kapuluan. Dito sa may bahagi ng Northern Luzon at Eastern Visayas, posible naman na kumisan ay may mga malakas sa pag-alon ng karagatan. So iba yung pag-iingat pa rin yung kinakailangan ng ating mga kababayan. Ang araw natin ay sisikat ganap na 6:15 na umaga at lulubog, 6:03 naman ng gabi. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Obet Badrina. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Mahigit 30 na makukulay at nagagandahang karosa ng bulaklak ang bumida sa ginanap na Panagbenga 2024 Grand Float Parade sa Baguio City kahapon. Bukod sa saganang bulaklak sa lungsod, kasama ring ipinamalas sa parada ang mayamang kultura nito. Si Grace Doctolero humahataw. Hataw Balita Ngayon. Binigyang kulay ng nasa 33 floral float o karosa ang idinaos na Panagbenga 2024 Grand Float Parade sa Baguio City kahapon, February 25. Unang ipinarada ang float ng lokal na pamahalaan ng Baguio City kung saan ipinakita nito kung gaano kasaganang kultura at likas na yaman ang syudad. Kasunod nito ang Hall of Famers na mga karosa. May mga float na hango sa mga kilalang movie. May temang underwater, children's park, palasyo, hugis hayop at iba pa. Nakiisa sa parada ang mga ahensya ng gobyerno at iba't ibang negosyo. Enjoy naman ang maraming turista sa taunang selebrasyon at sa malamig na klima sa City of Pines. Ang ibang mga manonood madaling araw pa lang naglatag na ng pupwestuhan sa Session Road. Gaya ng turistang si Sherwin na mula sa Nueva Ecija, alas 4 pa lang nakaabang na sila sa parada at ang iba naman doon na natulog.
Ay, super excited. Kasi pinaghandaan din namin yung pagpunta ngayon dito. Bali, nung nakaraang buwan pa lang, nagpabook na kami sa hotel. Para masaksihan namin yung event today. Alright, welcome to Baguio City! Happy Flower Festival! Mula sa Panagbanga Park, dumaan sa Session Road ang float parade at nagtapos sa Melvin Jones sa Burnham Park. 1996 pa nagsimula ang Panagbanga para ibida ang mayamang kultura ng Cordillera. 14 ang nagpasik laban sa medium floral float category, 13 naman sa large float at 3 small float category kung saan bida rito ang float na hango sa usong-uso sa lungsod na BB Clip. Tampok sa float ang lampong, ang tagapag-alaga ng mga hayop. Ito ay nakatayo bilang isang mahalagang simbolo sa Cordilleras na nagpapakita ng karunungan na ibinahagi sa mga henerasyon tungkol sa pamumuhay na naaayon sa kalikasan. Hindi pinapalagpas ng mga manonood na hindi makuhanan ng picture at video ang bawat dumaraan na karosa, lalo na ang mga mahilig sa groupie at selfie. Amazing. Worth it kahit na medyo malayo sa amin. Then maraming tao, okay lang, worth it talaga. 6:30 nandiyan na kami, nag-aabang na kami kanina. So okay naman, worth it talaga. Tapos magaganda din po yung mga floats po na nakita namin. Ang mga katutubong sayaw tampok din sa Panagbanga Festival. Ayon kay Mayor Benjamin Magalong, malaking bagay ang pagdiriwang ng Panagbanga Festival taon-taon dahil sa pagtaas ng ekonomiya sa lungsod, pangunahin na ang turismo. It practically surpassed our expectation. Napakaraming participants. Ang gaganda ng mga floats ngayon. Even our visitors from all over the Philippines at pati mga foreign visitors natin, they were really amazed on the craftsmanship ng ating mga floats. Ngayong araw ay nakatagdang i-anunsyo ang mga nanalo sa Grand Floral Float Competition. Ang mga float ay maaari pa ring bisitahin ng mga turista sa Melvin Jones. Grace Doctolero, humahataw sa balita ngayon. Isa na namang welga ang isinagawa ng mga junior doctor sa England. Ito na ang kanilang ika-10 kilos protesta upang ipaglaban ang hinihinging taas sahod. Mula sa Maine, USA, may umahataw na balita si Lea Salar, live. Hataw Balita ngayon. Lea, kailan ba nagsimula itong panibagong welga ng mga junior doctor? Noel, nagsimula ang welga bandang alas 7 ng umaga nitong Sabado, February 24 sa England. Balak nilang magkaroon ng 5 araw na welga hanggang hating gabi ng darating na Miyerkules, February 28. Ayon kay Health and Social Care Secretary Victoria Atkins, hindi pumayag ang komite ng junior doctors ng British Medical Association o BMA na ilatag ang naging offer ng nauna sa mga miyembro nito. Aniya, nais pa ng asosasyon na makipag-usap pa sa mga unyon. Dagdag pa ni Atkins, payag din ang gobyerno na magbigay pa ng mas mataas sa 10.3% pay increase na siya nang natatanggap ng mga doktor. Hinimok naman ni Matthew Taylor, Chief Executive ng National Health Service o NHS Confederation, ang BMA at gobyerno na umisip pa ng mas magandang resolusyon sa mahabang usapin na ito. Aniya, isa umanong demoralizing moment para sa mga nasa serbisyong medikal ang magwelga pang muli. Dagdag nito, alam nila na maraming appointment o operasyon ang kailangang i-reschedule o i-cancela. Nagkaroon ng pinakamahabang welga sa kasaysayan ng NHS noong Enero na nagtagal ng 6 na araw mula January 3 hanggang 9. Nais ng BMA na ibalik ang 35% na sahod para sa starting position. Nagsisimula naman na gumawa ng paraan ng gobyerno na maunawaan na kailangan nilang makapagbigay pa ng pondo at matulungan ang mga junior doctor na ma-recover ang sahod. Mahigit 1.3 milyong appointment at operasyon na ang naapektuhan ng mga nakaraang welga at inaasahang madaragdagan pa ito
sa kasalukuyang welga. Balik sa iyo, Noel. Lea, malaki ang epekto talaga yan at sana nga ma-resolve agad ito. Pero may pahayag na ba, Lea, ang BMA ukol din sa usaping ito? Noel, sinabi ni na BMA Junior Doctors Committee Co-Chairman Dr. Robert Lawrenson at Dr. Vivek Trivedi na maaari sanang maiwasan na ang mga kilos protesta kung nagbigay ng credible pay offer ang gobyerno sa mga junior doctors sa England. Nais din nila na bawiin na ang naging mga pay cut nitong nakaraang dekada. Nag-offer umano sila ang i-delay ang rally kung magkaroon sana ng extension ang kanilang protesta. Noel? Maraming salamat, Lea Salar mula sa Maine, USA. Hataw Balita ngayon. Inaasahan ang muling pagtaas ng energy bills ng mga residente sa United Kingdom sa kabila ng pagbaba ng presyo ng gas at kuryente. At mula sa Toronto, Canada, may humahataw na balita si Sheila Reyes live. Hataw Balita ngayon. Sheila, ano na ang dahilan na tumaas muli ang energy bill sa UK sa kabila ng pagbaba ng presyo ng gas at electricity? Hello, Sherwin. Ang problema ito ng pagtaas ng energy bill sa mga household sa United Kingdom ay di maiiwasan kahit na mag-cut down pa sa paggamit ng gas at kuryente ang mga residente. Dahil ito sa pagtaas ng tinatawag na standing charges na aabot sa pinakamataas na record na £219 per annum simula sa Abril. Kinumpirma ng Office of Gas and Electricity Markets o Ofgem, ang energy regulator ng Great Britain, na bababa ang price cap na gas energy prices. Ngunit ang standing charges ay patuloy na tataas. Bumaba ang average electricity unit rate ng 14.39% mula sa average na 26.62 pence per kilowatt hour hanggang sa 24.5 pence per kilowatt hour simula April 1. Ngunit, kaalinsabay nito, aakyat naman ang electricity standing charge ng 12.6% mula sa 53.35 pence per day hanggang sa 60.1 pence sa Abril. Bumaba ang presyo ng gas ng 18.5% mula sa average na 7.42 pence per kilowatt hour hanggang 6.04 pence simula sa Abril. Ngunit tataas ang average gas standing charge ng 6% mula 29.6 pence hanggang 31.43 simula sa Abril. Ang pagtaas ng energy bills ay dahil sa fixed standing charges na ito kung saan ang mga energy firms ay ipinapasa ang kanilang cost sa mga consumer at hindi per unit. Pinapayagan naman ito ng rules ng Ofgem kung saan maaaring bawiin ng mga energy firms ang kanilang gastos gaya ng network costs at pagmimintina ng mga kable ng kuryente. Kasama rin ang government policy costs at ang smart meter rollout. Balik sa iyo, Sherwin. Sheila, pero may tuturing bang mas mura pa ang energy bills dyan sa UK? Dito sa Canada, Sherwin, particularly dito sa amin sa Ontario, nagbabago ang rate depende sa peak o off-peak hours. Pero on average, nasa 13.5 cents per kilowatt hour o 7.9 pence lamang kumpara sa inireport natin kanina na 26 plus pence ang sa UK. Dito kasi sa Canada, marami kaming access sa natural resources na perfect naman para mag-generate ng renewable energy. Ang Canada ay may kakayanan na makapag-generate ng malaking amount ng power at regularly pa nga ay nagsusupply ng excess electricity sa US at iba pang energy products abroad. Sherwin? Alright, maraming salamat Sheila Reyes mula sa Toronto, Canada sa probinsya ng Ontario, kung saan matatagpuan ng Adams Power Plant na kauna-unahang hydroelectric power plant na itinayo nila Nikola Tesla at George Westinghouse noong 1895. Hataw Balita ngayon. Naglabas na ang Meteorological Office ng mga yellow rain warning para sa ilang bahagi ng England. Dahil ito sa inaasahang malakas na pag-ulan na maaaring magdulot ng matinding pagbaha. Ito ang humahataw na balita ni Abby Valdez. Hataw Balita ngayon. Nagbabala ang Met Office ng malakas sa buhos ng ulan na maaaring magdulot ng matitinding pagbaha at posibleng travel delays sa mga bahagi ng England mula noong linggo at magpapatuloy hanggang ngayong araw ng Lunes, February 26.
Maaari umano magdala ang nakataas na yellow rain warning para sa southwest ng hanggang 40 mm na buhos ng ulan sa ilang lugar, habang ang yellow rain warning para sa London at southeast ay mula 3 o'clock p.m. ng Linggo hanggang 9 o'clock a.m. ng Lunes UK time. Ayon kay Greg Dewhurst, Met Office meteorologist, pinabantayan nila ang area of low pressure habang lumilipat sa southern counties ng England at Wales at nagbabala na mag-ingat kung babiyahe sa mga counties na ito. 7 degrees Celsius hanggang 9 degrees Celsius sa temperatura ang forecast ng linggo at mahinang hangin, subalit dahil sa ulap at pag-ulang dumaan ay naging mas malamig ang temperatura. Babagsak ang ulan sa saturated ground na maaaring humantong sa ilang pagbaha. Samantala, inaasahang ito ay tutulak patungong southeast sa Lunes ng gabi. Abby Valdez, humahataw sa balita ngayon. Magkakaroon ng isang free legal aid clinic upang mapagsilbihan ang mga kababayan natin sa San Francisco, USA. Nangangailangan naman ng project term personnel ang Philippine Embassy sa Malaysia para mag-asiste sa overseas voting registration. Ito ang humahataw na balita ni Lynn Perez. Hataw Balita ngayon! What's up, kabayan? Magkakaroon ng free legal aid clinic sa Philippine Consulate General sa San Francisco, USA. Gaganapin ito sa March 1 alas 11 ng umaga hanggang 1:00 ng hapon at 1:30 hanggang 3:00 ng hapon. Ilan sa mga aring idulog ay patungkol sa Philippine family, property and land ownership laws, U.S. family, divorce and immigration laws at iba pa. Sa mga nais magpakonsulta, first come first serve basis po ito kaya tagahan natin ang pagpunta. Magkakaroon naman ng consular outreach mission sa Lisbon, Portugal, handog ng Migrant Workers Office. Gaganapin ito sa Philippine Embassy sa Lisbon sa March 3 alas 10 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ilan sa mga serbisyong ipagkakaloob ang OEC issuance, employment contract verification, OWA membership at iba pang labor and welfare assistance. Para sa kumpletong listahan ng requirements, bumisita lamang sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Portugal sa facebook.com/PHL in Portugal. Nangangailangan ng isang project term personnel ang Philippine Embassy sa Malaysia para mag-asiste sa overseas voting registration. Tatagal ng 3 buwan ang kontrata at ilan sa qualifications ay Filipino citizen or dual citizen, college graduate, IT or computer literate at maaaring magtrabaho mula April 1 hanggang June 30, 2024 kasama ang Sabado at Linggo. Sa mga interesado mag-apply, magsumite lamang ng inyong application sa kualalumpur.pe at dfa.gov.ph na may subject na application for project term personnel for overseas voting registration. Magkakaroon naman ng Special Professional Licensure Examination sa Singapore sa June 16 to 18, 2024 handog ng Migrant Workers Office Singapore at Professional Regulations Commission or PRC. Sa mga nais mag-exam, magsumite lamang ng inyong application sa www.online.prc.gov.ph at ipadala by email sa sple@prc.gov.ph ang kopya ng duly accomplished application form hanggang March 16, 2024. Para sa kompleto impormasyon, bumisita lamang sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Singapore sa facebook.com/PH in Singapore. Lynn Perez, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon! Patuloy po namin kayong inaanyayahan sa muling pagbubukas ng mass indoctrination ng MCGI sa darating ng February 26, 2024 na po ito, kung loloobin 7 p.m. Philippine time. Sa official MCGI social media accounts, kabilang ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Tuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po ay naka-stream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan,
mula sa Roma Kapitulo 4, talatang 7. Mapapalad yaong ang kanilang mga pagsalangsang ay ipinatawad at ang kanilang mga kasalanan ay nangatakpan. At yan pong mga humahataw na balita ngayong umaga ng Lunes, ika-26 sa buwan ng Pebrero 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po rito sa Pilipinas, ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Ako po si Queenie Rivera mula dito sa Chicago, USA. Humahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong Monday. Mula rito, ako si Queenie Rivera. Ako naman po si Noel Poliarco mula sa Edmonton, Alberta, Canada. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan. Susunod na ang Good Morning, Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.